Ang Pinoy Patrol Officer na si Will Herrera nakatutok naman sa commercial at financial area ng South San Francisco. My area is Beat 2. It's called Beat 2, and there's borders, so it's mostly the west side of the freeway. And again, a lot of the west side is residential. One of the biggest hotspots is this shopping center. Upang tiyaking walang pag-alagalang kriminal sa mga business establishment sa kanilang lungsod, regular ang pagsasagawa ng business check ni Officer Herrera. Go to work right now. Isa sa mahigpit na binabantayan ni Officer Herrera ay ang isang bangkong nasa shopping center ng South San Francisco. We have a bank here that has been robbed for the last 15 years, about 8 times or so. This bank right here. So one robbery a year, it's not good odds. But they do have measures in place right now. 8 beses na daw itong nilooban ng mga hold-upper. Kaya naman may security measure na ipinatutupad ng South San Francisco Police sa bangko upang hindi mapasok ng mga bank robbers. Instead of having an open door, the customers now have to ring a doorbell, and the tellers have to physically see who's at the door before they open it. So hopefully that prevents further robberies from happening. I don't know, it's new, so hopefully that makes my job easier. Makailang beses niya pang inikutan ang buong area. Edward, you'll be 11, 7, 73, 760 male. Namata ni Officer Herrera ang mga kabataang ito. There's some kids that I saw hiding back here. I think they just didn't go to school. So I want to see what they're doing. What school do you go to? You guys getting out or what? How come you didn't go to school? I went to school. All of you? They don't go to my school, but I went to school. Okay, so why aren't you in school? I left early. Why? I got permission. And where do you go to school? Where? What happened? Where do you go to school? Westboro. Okay, you know what time Westboro gets out, right? Yeah. You didn't go to school or what? Yeah, I'm sorry. Why? Why? It's already 12 o'clock. I went to school today. You call my school. Fox Ridge, I know. What about you two? Westboro, what about you? Okay, you have an excuse? Or do you want me to bring you back to school? Hinala ni Officer Herrera, nagka-cutting classes ang mga estudyanteng ito. Go walk back to school. Okay. Both of you. It's the end of the school year, so I guess kids are thinking, oh, what the hell, it's the end of the school year, we're not going to get into trouble, so we might as well not go to class. Or they're thinking, oh, I'm not passing my grades anyway, so why do I need to finish the rest of the school? And that's probably an example. Walang Pinoy Patrol Officer na nakaduty nung gabing iyon. Kaya naman ang supervisor ng mga patrol officer ng graveyard shift na si Corporal John Stankiewicz ang inangkasan ng team ride-along ng TV5. Most people think it's kind of weird that I'm a firearms instructor and a hostage negotiator because generally they don't go together very well. But that's kind of my thing, is I like to go against the grain, against the ordinary. Mag-aalauna na ng madaling araw habang nasa dispatch ang kanyang mga patrol officer. See you. Nagumpisa magsagawa ng business check si Corporal Stankiewicz.
at this time of the night, with it's 12:30, so it's after midnight. And here we go. Napunan niya ang isang sasakyan. Kataka-taka sa madilim na parte ng park na ito pumarada. Wait. Boy 131196. Fort Paul King Nora 455 on a Toyota. Agad niyang itinawag sa Communications Center ang 911 ang plate number ng nakitang sasakyan. Sinanyasan niyang babaeng Hey, driver na ibaba ang kanyang bintana. What brings you to the closed park this time of the night? Okay. Where do you Ang live? driver, isang Pilipina. How old are you? 20. Do you have your driver's license with you? Is there something going on at home, or? I'm sorry, I can't hear you. Oh, okay. Boy, 13. No, I'll have a name for you in a minute, but I believe I am code 4. Is your last name Robles? Sa pakikipag-usap ni Corporal Stankiewicz, agad niyang naunawa na may problema ang driver. Is there anything that I can help you with tonight? Are you gonna be okay? Where you live with your folks? Any problems with them? You okay here? Pinayuhan niya na lang ito at pinag-ingat sa kanyang kinalalagyan. Okay. You sure you're doing okay? Okay. The park's closed. All right. I'm not telling you to leave this very second, but as more cops come through here, checking the park at night, they're all gonna stop, so you know. So, she is 20 years old, lives with her parents around the corner from here. She's pregnant, and her boyfriend is giving her a hard time, so she came here to call some friends on the phone. Lou? Hi, did you call the police, ma'am? Yeah. Okay, no problem. I have somebody over here that's following me with the camera. So tell me what's going on. Okay. Sa dispatch call na ibinato ng Daly City Communication Department kay Pinoy Patrol Officer Hans Castillo, isang senior citizen ng reporting party. I had this message, Okay. and it was from a James Kennedy. Okay. So he says, I am a very lucky person, and I have won $1,600,000, the grand prize winner. Sa sumbong ni Lola, may tumawag daw sa kanya at nagsabing nanalo raw siya ng $1,600,000. And for me to claim this grand prize that will be delivered tomorrow, private, I have to call and ask for a John Peterson in order to claim my winning. And I says, well, I don't know of any kind of a claim that I put in for winning. How did you get my number? Well, we just selected your number. You're a very lucky person. And congratulations and God bless you. Pero ang kanyang ipinagtataka, wala naman daw siyang sinalihan para manalo ng malaking pera. Kaya naman agad siyang nagduda at tumawag sa 911 upang kumpirmahin ang kanyang tawag na natanggap. You kind of hesitate and you feel like a darn fool, and you think, oh, what are they going to do for you? What can they do for you? I mean, so many things go through your mind, and I just picked up the phone and I called. That's it. In fact, I have the police department's phone number Good. That's the quickest way to get through right on my phone. Nakuha agad ni Officer Castillo na ang tawag na natanggap ni Lola isang modus o scam. That sounds like a typical scam. Generally, what they end up doing is they go, okay, you're winner. Oh, we have the check. It's on its way. However, you have to pay this international tax Oh, okay. to cover the check so it can be delivered. They need something like some insurance on the check
in the case that it's lost because it's a cashier's check. So Yeah. and then they ask for the money, and then once they get the money, they cash your check, and then you get the check, you go to cash, and it's not good. Ayon kay Lola, dala na raw siya sa mga ganitong tawag dahil kamakailan lamang ay nabiktima na siya ng ganitong uring scam sa telepono. See, I just had a scam. Oh, did you really? Just had one on the 20th, last Friday. Okay. Had the officer out that they called me up and told me my grandson was, hello, Naughty, this is Jimmy, this is, I love you so much, Naughty. And I'm in Mexico and I'm in jail. Oh, please help me, Naughty, but don't tell anybody. I was frantic. And I just wired money like you wouldn't believe. It's a lesson I learned. Ipinarinig ni Lola kay Officer Hans Castillo ang recorded na tawag ng scammer na nasa voicemail ang telepono nito. James Kennedy calling you from the Winners International, located in Sacramento, California. You need to give us a call at the company's number. Thank you for choosing Winners International. Bye-bye. Sorry, can I hear it one more time? Makailang beses pa itong pinakinggan muli ni Officer Castillo. Pinag-aaralan ang mga sinasabi ng suspect. Hinala ni Officer Castillo, nasa bansang Jamaica ang suspect na siyang pinagmumula ng tawag ng ganitong uring modus. There's not a whole lot we can do because they literally call from Jamaica, and they set up these things, and they're calling. And they, Now, he didn't say he was, he said he was from Sacramento, it sounded like Sacramento, but as you can see, he's saying one thing, and the phone number showing up is completely different. So he's obviously not calling from Sacramento. He's just trying to portray that he's local. Nararamdaman ni Officer Castillo na bagamat duda si Lola, nais pa rin itong maniwala na siya nga'y nanalo ng malaking halaga ng pera. You know, maybe I did win something. Right. You know, it's still in my mind. Maybe I did win something. But you caught it. You're right on top of this. You know. Wow, it cost me a lot of money to figure out these. Well, at least you didn't. Nothing. You didn't. You know. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. No fooling you. You're on top of it this time. I'm so Well, happy to hear that. You know. Yeah. Unfortunately, we a lot of times. Oh, I was excited to win that money. Can you imagine? A lot of people My are. heart was just, Yeah, a lot of people are. oh God, beating away like crazy. Oh, how great. I wonder, could it be associated with the same person that I would not be owned- surprised. Hinala ni Officer Castillo, isang grupo lang ng mga scammers ang sunod-sunod na tumatawag kay Lola. So I would not be surprised if it's the same ring and they're just trying to, you know, prey upon. At para tuluyang mapaniwala si Lola na ito'y isang scam, inisa-isa ni Officer Castillo ang mga palatandaan. And all the scams, no one ever shows up. It's all about, you know, some kind of insurance issue. Come up, this is a great amount of money, so it has to be done properly, and And the it's bank gonna wants to cost have. you so much in order for you to get your Yeah. money. There's so many people that do get scammed and they don't report it because they're embarrassed. And like I said, you know, they prey upon innocent people. There's nothing to be embarrassed that you're a giving person. You know, say they get something out of you. It's just like anything else. You make a mistake in life, sometimes it costs you a little bit more than something else, but you just learn Yeah. from it and move on, you know? Yeah. Okay. Well, I certainly thank you so very much No for problem. coming out to the house besides, and I'm just happy that you didn't call, you know, you didn't give anything to them and Yeah. you give me a call, Yeah. okay? So you did the right thing, you did Okay. well. thank you. No problem. Okay. Anytime you need help, just give us a call. Okay. Take care. That's typically what the scam has been. I'm pretty sure that's where it's heading. And I'm glad that she learned her lesson from the first time and that she was smart enough to give us a call and, you know, we can prevent this from happening and she didn't lose any more money. At 30 ng Abril taong 2022,
Tumakas ang isang 27 anyos na babae na si alias Elena sa dormitoryo ng isang underground surrogacy clinic sa Florida Blanca, Pampanga. Pumayag si Elena na maging surrogate mother sa halagang 300,000 pesos kung saan uupahan ng kanyang bahay bata sa loob ng 9 na buwan hanggang siya ay manganak. May kontrata umano si Elena na pinirmahan, isasagawa ang artificial insemination para siya ay mabuntis. Subalit nang malaman ni Elena na siya ay ipapatalik sa ama ng sanggol ng kanyang ipagbubuntis sa isang motel, hindi na siya pumayag. 10 oras ng gabi, habang tulog ang kanyang mga kasamahan sa dormitoryo, isinagawa ni Elena ang pagtakas. Ang 8 ng Hunyo taong 2022, makalipas ang 1 buwan, bagamat takot para sa kanyang seguridad, lakas loob lumapit sa bitag si Elena. Ang kanyang kahilingan, itago ang kanyang pagkakailanlan para mailantad niya ang lahat ng aktibidades ng underground surrogacy clinic na maituturing na isang baby factory na ikinukubli bilang isang fertility clinic. Bakit niyo po naisipan na lumapit sa tanggapan ng bitag? Actually, pumasok ko bilang isang surrogate mother kasi sobrang desperado na ako na mag-apera. Ito na lang yung parang pag-asa ko para maahon ko yung sarili ko, para yung panimula, para masuportahan ko yung anak ko. Nakita ko yung page na to, itong agency na to na nangangailangan sila ng surrogate mother ng mga ganitong edad. Tapos, at least may isang anak ka lang, basta ayos yung matris mo, pwede ka magtrabaho sa ganitong agency. Ngayon yung nag-apply ako, sinama nila ako sa mga viewing ng intended parent. Then natanggap ako dahil napili ako ng isang intended parent na bilang isang surrogate mother. Pinadala nila ako sa probinsya para magpirmahan ng kontrata, doon daw mag-i-stay yung mga surrogate. Sabi nila na meron daw mga nurse na mag-aalaga sa amin, yung doktor 24/7. Nagtiwala ako sa kanila na tanggapin yung trabaho. Yung pag-i-stay ko doon, pagpasok ko pala, nakita ko na talaga parang ang gulo-gulo doon sa lugar. Bahay lang siya eh. Nakita ko yung iba sa sahig na tutulog, yung iba, dikit-dikit sa isang kama. Parang sardinas bag. May mga unan kayo, kumot? Wala, hindi nila provided yun. Yung kwarto nyo, meron bang tamang ventilation? Kunwari, may electric fan or kahit man aircon? Isang electric fan lang eh, sa isang kwarto. May mga bintana ba doon sa kwarto na pwede nyo buksan? Meron, pero hindi siya komportable. Sobrang init talaga. Hindi siya komportable para sa isang pagbubuntis. Kulang pa yung pagkain kasi nag-aagawan pa sila sa pagkain kasi parang nagtitipid yung agency sa budget nila sa araw-araw. Parang nakita ko sa kontrata, ibang-iba yung mga offers nila sa akin dun sa online. Maraming kasinungalingan na ginawa ng agency para lang pumunta dun yung surrogate, para maakitin yung mga surrogate. Hindi ko siya matanggap kasi ang sabi nga po nila, artificial insemination, which is injection, pero may kasama na palang natural way, which is sex sa intended father. Labag na labag sa loob ko kasi bakit may kasamang sex? Parang wala naman sa pinag-usapan nung una pa lang. Tapos pagdating mo doon, ganun yung parang magiging sitwasyon mo. Parang naipit ako sa isang sitwasyon na anong gagawin ko kasi sabi nila, kahit umatras ako, kailangan magbayad ako ng damages. So, inipit ka nila? Inipit nila ako. Bago ako pumirma, naipit na ako sa isang sitwasyon kasi walang-wala akong pera nung pumunta ako doon. So, ngayon na nandito ka, lumapit ka sa bitag, ano sa tingin mo yung gusto mo makuha na tulong sa amin? Parang may nagbaman-man na sa akin din sa bahay, natatakot ako. Kasi pinost nila yung anak ko eh, para masisira yung image ng anak. Dahil lang sa pera, nagkakaganyan sila. Gusto ko din matulungan din yung iba na nandoon na naiwan, na gusto na talagang umalis. At 23 ng Hunyo taong 2022, masusing pinagplanuhan ng bitag ang mga susunod na hakbang sa reklamo ni Elena.
Tumawag sa mga dalubhasa ang bitag upang malaman ang mga legal na proseso sa usapin patungkol sa underground surrogacy sa Pilipinas. Dahil dito, bumuo ng 2 grupo ang bitag para magsagawa ng surveillance sa dormitoryo at klinika na maituturing na baby factory sa Florida Blanca, Pampanga. This is a special investigation ng bitag. Yung storya na to, just to give a background, sinasabing pagawa ang bata, which is yung mga surrogate mother, sinasabi nila na 2 daw yung pwedeng gawin sa kanila. Is either nga yung artificial insemination or yung through injection, or yung isa daw which is through traditional ways or yung makikipagtalik. Abangan natin yung ibang mga detalye, makakakuha kami ng update. Hello? Hello, Kate. Yes, ma'am. Ano po? Yes po. May binato kaming pictures dyan na apartment. Paki-check na ako sa complainant natin tsaka kay Sir Carl kung tama ba yung bahay na tinutukoy natin. Ito ba? Ito ba yung sinasabi mo na apartment? Ito po. Bali, meron po sa first floor. Bali, 2 kwarto. May sala. Tapos dito po, meron din 2 kwarto sa right side sa second floor. Isa sa left side. Tapos meron ditong vacant. Tapos ito yung sinasabi nila parang entrance daw ng school na pupunta dito sa kabila. Yes, ito po yung parang pinaka-entrance, main entrance ng school. Nandito na tayo. Sigurado ko ba na ito na talaga yung apartment? Yes po, sir. Yan po talaga. So, sigurado pa? Po, yan po mismo kung saan po ako nag-stay. Sunod na hinanap ng bitag ang klinika na nagsisilbing pagawaan ng mga bata. So ganito yung gagawin natin. So pupunta tayo ngayon ng clinic. Tinuturo sa atin ng complainant. Low profile lang tayo. Distance lang. Para hindi tayo mahalata. Copy, sir. Copy, sir. Ito po yung road na dinaanan namin pabalik, punta doon sa Justado Macapagal na school. Bali, malapit na po tayo sa parang clinic nila. Kasi para siyang opisina eh. Familiar sa itong daan na to? Opo. Bali, ito pa yung main road. Ito po mismo. Itong puti. Ito po, yan. Abantay ko mo kung hinto diretso. Ayan yung sinasabi mong clinic. Yes po, dyan po kami nagpirma ng kontrata. Asan yung pasokan dyan? Nasa gilid po, pagkapasok ng gate, left side po. So po yun yung dyan sa may area. itim na gate. Tama. Yes po, dyan po. Natumbok na natin yung clinic. Mag-regroup tayo. Mag-usap tayo on what's the next step. Matapos makumpirma ng bitag ang dormitoryo at klinika na pagawaan ng mga bata, nagkita ang Team A at Team B sa isang lugar upang magplano ng sunod na hakbang. Na-identify na yung clinic and yung apartment. Clinic is really a medical clinic? It's like a house, tapos may parang structure sa harap. So, walang karato na, nothing to show. Walang signage. Wala. No signage, no anything, nothing to refer to it as a clinic. Move right away and go sa local government or sa municipio na saying na that's information na nakuha natin. And then, the barangay should also be there, quality control, may police. You have to be able to go sa local government or sa municipio. Pero may nakaabang dyan sa labas ng clinic na nakaposte kasi baka may mangyayari. Para nakamaglabasan, Okay. at least nagkakatimprihan. Okay, malapit na tayo dito sa clinic. So, hiwalay na tayo. Abang na lang kayo dito. Kung may mangyari man, balitaan nyo kami. Pupunta na kami ng City Hall para makipag-coordinate sa BPLO. Copy, sir. Ang gusto namin sana i-verify, ma'am, kung registered ba yung business as a clinic, kung ano yung nature of business niya, kung meron pong record sa City Hall, specifically po sa BPLO.
natanong ko kanina, mga permit ba, anything from the LGU? Wala po, sir. Ngayon lang po namin siya na-encounter talaga. Kailangan po, meron po silang DTI, Barangay Business Clearance. Kailangan po sila, meron po silang sanitary inspection at saka yung fire inspection. As of now, ma'am, may nag-reflect bang kahit Wala po. Ano yung gagawin natin ngayon? I-inspectionin po natin siya, ma'am. Tapos, kung ano po yung mga violations po, magre-recommend po kami kay Mayor kung ano po dapat gawin. Sama-sama po lahat ng Opo, tama po silang lahat. Kasama ang iba't ibang departamento ng munisipyo ng Florida Blanca, Pampanga, dumaan muna ang bitag sa Barangay Fortuna na nakakasakop sa klinika na pagawaan ng mga bata. Tingnan natin ma'am, kasi Sabay-sabay natin. opo kasi hindi namin alam meron palang nasa illegal na ano rito eh. Tingnan natin po kung ano sa location yun. Opo! Ma! Sabi mo, Ate yan, sabi ni Kap. meron na sasabihin. Ang mga nagmagalit ka. Ang alam po rito, nagkakaroon para yung sinasalibat. Apo, para kung ano mga isang tao, meron daw nanganganak. Diyan mo, ano? Paano may nanganganak dito eh? Ano kami ng, food supplement? Pwede po namin makita sa loob. Check tayo, i-check kung ano. Ganito po tignan na natin, i-check natin kung totoo o hindi. Pero, Kap, hindi ako buto sa kanyang pag-check. Na ang dami agad dala na kamera. Kasi, ina-justify nyo na eh. Alam mo, Tay, yung camera na nakikita ninyo, protection nyo rin yan, hindi lang para sa amin. Kaya dinadocument natin para din yan sa side ninyo. Excuse po tayo. Kung wala po kayong, kung hindi totoo, hindi po pwede natin tingnan para kung wala naman, alis na kami. Oo nga. Sa amin, nag-iimbestiga kami, kaya kami nandito. Yung pong naman ng complaint, binibigyan ng pansin. Yung complaint. Tama. Kung wala tayo, aalis ng mga grupo. Oo, tama. Kapag wala, okay. Sa kalagitnaan ng mainit na pagtatalo, mapapansing lumapit ang isang babae. Kilala mo? Si Rice po siya. Pero, Complaint. ayan o, yan yung scammer, yan yung scammer. Ano mo nasabing scammer siya? May ebidensya ka? Kami po, bakit kami nandito? Kami may natanggap kaming reklamo. Okay po, siya po yun, yung private complainant. Okay? Nung lumapit po sa amin, verify namin, dumaan kaming barangay, dumaan kaming BPLO, dumaan kaming munisipyo. Lahat ng opisina po, dinaanan namin. Ngayon pati kay barangay, ngayon po ma'am, kaya kami nandito para to ask and verify po. Hindi, kasi ganito, sana po ma'am. Yun nga ma'am, ito yung pagkakataon mo para ma-explain yung side nyo. In a way like this, Ma'am, pag may business po kasi talagang pupuntahan yung mismong business. Eh, ito po yung tinuturong business. Kailangan namin ng government offices kasi sila po yung authority to do this. Kaya madali nyo, ma'am. Sabi ko, pwede po namin magsabi ng salaysay namin, but in a way na hindi po sana ganito. Okay, ma'am. Ma'am, sige po, magpapaliwanag kasi tumatagal din tayo dito. Saan tayo, Sa ma'am? barangay tayo. Wala na lang, ma'am. Ay, sa barangay. Barangay. Sige po, pero gano'n na lang. Barangay tayo, ma'am. Barangay. Pupunta po kami sa barangay. Opo. Sige po, ito lang, Sa ma'am. makita kami sa barangay. Sa barangay po, pupunta po. Ngayon din na. Yes, ngayon na. Sa kabila ng pagtutol, sinigurado ng bitag na matutuloy ang isasagawang inspection ng munisipyo ng Florida Blanca, Pampanga sa klinika. Ano po daw yung business nila? Yung in-question ko sa kanila, yun nga sa surrogate. Ano po daw ang Sila sabi daw, nila? accordingly, hindi siya yung boss doon. Parang staff lang sila. Sabi ko, the mere fact na nag-i-issue kayo ng resibo, lahat ng nag-inspect, magsasubmit ng recommendation. Kung ito, sabi ko, dahil nag-i-issue kayo ng resibo, that means meron kayong existing business. So, on our part, dahil wala siyang permit, magsasubmit kami ng report sa aming team leader, tapos magre-recommend kami ng whatever, closure order, ganun ang gagawin namin. Kasi parang na yun ang sabi nung ng lawyer namin. Sabi ng lawyer, kung talagang itutuloy daw nila,
pwede naman kami mag-affidavit yun. Sakali yun, kung meron talaga silang ebidensya, kami rin magpapahid din kasi kami ng amin dahil meron din po kami ebidensya. Kaya sa korte na lang po daw talaga. Yun pong advice po sa amin. Sana po maintindihan nyo naman po. Hindi, walang problema po. Ino na namin yung ano yun, yung complaint na. Mga kami yung ano, statement niya. Okay. Plata namin. Dalawang dalubhasa ang kinonsulta ng bitag upang talakayin ang issue ng surrogacy sa Pilipinas. Una, si Dr. Razel Caballero, isang general OB-GYN upang ipaliwanag ang medical standpoint ng surrogacy. Samantala, si Attorney Batas Mauricio naman ang nagbahagi ng legal na pananaw hinggil sa isyong ito. Wala kaming makitang batas may kinalaman sa surrogacy na nagsasabing ito ay pinapahintulutan o nagsasabing ipinagbabawal. Dito papasok yung tinatawag na lacuna legis. There is something that is lacking in the law which unfortunately does not provide for a particular situation. Hindi natin pwedeng sabihin bawal, hindi natin pwedeng sabihin ipinapahintulot. Basta ang sitwasyon natin, walang batas, so walang pwedeng magsabing bawal, walang pwedeng magsabing ipinapahintulot. Hindi legal sa bansa natin ang surrogacy. Sa Pilipinas kasi hindi natin siya legal na ginagawa. Base sa kultura natin bilang isang Katolikong bansa, hindi tayo sang-ayon sa process ng surrogacy or hindi natin tanggap na magkaroon ng surrogacy dito sa bansa. Pero kapag mahirap magbuntis ang isang babae, meron tayo mga procedures na ginagawa. Pero it is between the husband and the wife alone. Walang third party. Ang surrogacy, ibig sabihin nun, ang pagbubuntis ay gagawin ng isang tao na hindi related dun sa laman nung pagkukunan ng iklog at ng semilya. For example, ako magsusurrogate. Ibig sabihin, ako lang ang magdadala ng pagbubuntis. Pero, ang DNA doon, ibig sabihin, ang nilalaman o content nung ipapasok sa babaeng magsusurrogate ng pagbubuntis na yun ay hindi talaga kanya. Ipagpalagay natin na tuloy. Regardless kung paano nagbuntis, ano mangyayari? Sino ang ituturing na magulang? Yan ang mga problema ang kakaharapin natin dyan. Technically, sa ilalim ng batas, both under the Civil Code and Family Code, lilitaw kung sino yung natural mother, yung nakikilalaning nanay. That's the legitimate mother, whether or not the birth, the conception or the birth arose out of legal or illegitimate means. Attorney, ang unang inoffer, walang sexual intercourse. Pagdating doon, biglang may sexual intercourse. Ang kasunduan lang nung una, through or artificial insemination, bigla ngayong pinipilit na magkaroon ng aktual na pagtatalik. Hindi po pwede yon. Ang anumang pagpipilit sa aktual na pagtatalik, lalo na may kasunduan, hindi po pwede yon. Yan ay pamimilit na. At dahil pamimilit, yan ay tuturing na panggagahasa. At yun ang po pwedeng isang pangkaso laban dito sa taong ito. Pag artificial or intrauterine insemination, artificial kasi walang contact, walang sex na tinatawag, walang sexual intercourse. Talagang nakalabas na si semilya. Ipapasok na lang siya papunta sa itlog. Pero walang intercourse na magaganap. It's all plain procedures. It's all plain science. Itong pagbubuntis, paglilihi at pagsisilang, hindi po ito idinadaan sa mga artificial na kaparaanan. Of course, sasabihin nating accepted ang medical procedure, accepted ng siyensya ang pagkakaroon ng artificial insemination. Well, accepted only because we agreed to do it. But sa totoo lang, there is only one giver of life and it is God. And God has provided for these laws. Hindi na lamang itong isyong legal sa batas, no? Kundi isyong mas mataas pa kaysa sa legalidad o sa batas ng tao. Papasok dito ang moral, ethical, and more importantly, spiritual considerations. Abay, pinakikialaman na natin ang sirkulo ng buhay. Di ba? The cycle of life. We are now meddling with it.
Intrauterine insemination and in vitro fertilization, ginagawa yan ng mga eksperto na under ng OB/GYN infertility specialist. At hindi siya basta-bastang proseso. Ako nga general OB/GYN na ako, pero hindi ko siya pwedeng gawin kahit lisensyado kami or may alam kami dahil sobrang mabusisi yung proseso. Lagi natin isipin sa lahat ng mga ginagawa natin, meron tong consequences sa mga taong ginagawa natin nun. Una, sa batang pwedeng mabuo, at pangalawa, sa emosyon na pwede natin ibigay o i-incur dun sa nanay na trauma after natin gawin yung palpak na procedure. At sa mga pasyente na nahihirapan magbuntis, alam nating lahat mas maganda na magpunta sa isang eksperto, hindi sa labas lang or na-promote lang sa mga social media platforms. Lagi natin iisipin, pamilya yan at isang buhay ang gusto nating mabuo. Hindi siya basta-basta parang lang na i-eksperimentuhan lang tayo. So sana matigilan na siya. Maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong mga kaduda-dudang aktibidades at mga gawain, ipagbigay alam agad sa Bitag. Susuriin ng Bitag Investigative Team ang inyong mga impormasyon na ipinagkatiwala. Sa Bitag, mananatiling lihim ang inyong pagkakakilanlan. Tandaan, may mga tanggapan at establishmento na sa unang tingin, legal ang operasyon. Subalit, nakakubli ang iligal na mga gawain. Nalalaman lamang kapag may mga biktimang nag-report. Ang iligal na operasyon ng Underground Surrogacy Clinic na ipinalabas ng Bitag ay sarado na. Kung may nalalaman kayong kahalin tulad ng operasyon gaya ng Underground Surrogacy Clinic na ito, ipabitag mo. Meron kasing konsepto lagi na ang Estado, ang DSWD, ang local government units, tumatayong mga magulang sa mga tao na hindi kaya depensahan ng kanilang mga sarili, katulad ng mga kabataan. Sa ganito mga pagkakataon, pumapasok ang Estado bilang magulang. In this case kasi, bagamat may magulang siya, yung magulang niya mismo ang suspect. Meron nga po akong boyfriend na foreigner. Meron na po silang nabasa doon na conversation namin na na-involve daw po yung pangalan ng anak ko. Paano na-involve yung anak mo doon sa conversation ninyo ng foreigner? Nabanggit nga po yung pangalan ko na pwede daw po ba yung anak ko po daw yung gagagawa ng yun nga po, masturbation na words po. Alright, nasa pangangalaga nga yung DSWD, ang anak mo na 9 years old na tinanggalan ka ng karapatan, meron na silang alam at na-monitor, maaari sa Messenger, sa Facebook, na sangkot yung pangalan ng anak mo na 9 years old na kung saan ikaw at ang boyfriend mo Australiano nag-uusap na maaari sa Australia siya. So, hindi ko alam kung anong pag-uusap. Titingnan namin kung anong magagawa namin, tatrabahuin namin, ha? Okay, maswerte ka, nandito ako. Ano yung gravity, anong bigat ng pag-uusap na naging dahilan at sangke na nagawa ng DSWD kunin ng anak mo. Mag-iimbestiga kami, ano ba talaga?
eh tatabi kita. Kasi gusto ko maintindihan ano ang nagtulak sa DSWD manghimasok at gamitin ang batas. So, ang mga kabataan ay pinoprotekta ng Estado to investigate further. Okay, tutulungan ka namin. Yung 100 pesos po, napakalaking bagay na sa akin yun ng time na yun. Ako nanay, ako tatay. Wala akong pera. Yung mga anak ko, ibilang ko lang yan ng sabon. Tinitipid ko yan. Ganun po, mahirap po. Totoo lang. Yung mga anak ko po is lumaki po ng ganyan na hindi po sila katulad ng ibang bata na mama, gusto ko ng ganito. Kung ano lang po yung way ng living namin, yun lang po. Halimbawa, may extra akong pera, pag na may nagpapalabas sa akin, ayun, pinapakain ko sila sa TV. Para sa akin, masaya ako na araw-araw nakaka-survive kami. Hindi dapat dahilan ang kahirapan para gumawa ka ng isang labag sa batas. Pero yung isasakripisyo mo ang pagkatao or psychological health ng sarili mong anak para lang kumita ka ng pera nang hindi nahihirapan, hindi tama yon. It's a crime because there is a law prohibiting it. Ito yung ating RA 11930. Karoon ako ng cellphone na ganyan, touchscreen, lockdown, pandemic. Kasi cellphone ko nun keypad lang eh. May dumaan doon na dating site, Filipino Cupid po. Nabasa ko yung mga comment, ay dyan ko na-meet yung boyfriend ko, ganyan. Legit yan na dating site. Tapos meron doon Filipina na nakapag-asawa nga ng ganyan, foreigner. So, ginawa ko, sumali po ako. May nakilala po akong Australiano doon po sa dating site. Nag-hi po yata siya doon sa akin. Sabi ko, hi, I'm from Philippines. Nag-usap na po kami. Parang nag-getting to know each other na po kami. Ganun po. Dating site yan. Pag once nagsabi ka na agad ng totoo mong pangalan, hahanapin yan sa social media. So, na-expand yan. Nalalaman kung anong background. Lalo na may mga pictures doon. So, sa pictures, nakikita kung may anak, may kapatid, o may kasama sa bahay na pwede nilang ma-exploit. Dahil nga po ang mga ganyang abuser o perpetrator, kinikasing nila yan, inaalam talaga nila yan, pinoprofile nila yung tao. Ano ba ang meron sa biktima? Meron ba talagang bata dyan na pwede nating gamitin? Ganun po nagsisimula yan. Magagaling po yan, hindi naman po yan mga simpleng tao lang. 2 steps ahead po yan. Siya lang ng plane ticket po. I arrived Manila on April 9. Nung unang kita namin, pinaraga niya yung bunso ko. Yung dalawang anak ko talaga agad yung niyakap niya. May dala-dala pa pong yung kartulina po na sulat na welcome to Philippines, Papsi, ganyan. Tapos may dala silang flower. Doon po kami nag-rent sa condo. 21 days kami doon. 4 po kami. Na-build na po talaga yung relationship namin nung unang bisita niya. Hindi lang ako yung pinapakitaan niya ng okay, pati rin po yung anak ko. Binibilang ko sila ng sapatos, damit, mga bagong bag, ganun po. Pero sa akin niya, hindi masyado eh. Sa mga anak ko talaga po. Siya po nagpo-provide lahat na pagbisita niya is lalo na po talaga napalapit yung loob ng mga anak ko sa kanya. Etong mga dayuhan na lumilipad, lalo na itong mga perpetrators na to, lumilipad yan kasi naghahanap yan ng bawat opportunity. Paglipad yan, unang makikita niyan, malaking pamilya pala to. May mga bata. Ito ang target ko. Palalabasin ko, mahal na mahal ko itong tao na to, pero iba pala yung intensyon. Ang una kasing ginagawa dyan, sisilawin ka, tapos makakalimutan mo na
magulat ka na lang. Biktima na yung anak mo, biktima na yung pamangkin mo, nabubulag na sila dahil may pera ako. Nakalimutan nila, meron pala akong dapat protektahan. May responsibilidad pala ako. Bantayan yung aking anak, kapatid ko, ng mga nakakabata. Sa edad po nila, hindi po nila na-experience na may makasama na may tatay, ganun. Tawag po sa kanya ng anak ko is Popsi po. Kasi parang tatay na rin po yung trato nila, turing nila doon. Si Alan naman po is, ang turing po niya sa mga anak ko is ganun din. Parang anak talaga niya man, kung makikita niyo rin po. Napatunayan ko po na mabait po siya, tapos pure po yung intention niya sa akin. Parang sabik po sila sa tensyon ng tatay kasi lumaki po sila nang walang ganyan. Masaya po sila, ma'am. Masaya po sila. Kasi hindi nila ma-expect na mararanasan nila yung ganyan. Yung ipinapakita mo sa bata na ikaw ay likable, ikaw ay charming, ikaw ay nasa side ng bata. Grooming in layman's term. Ito yung paghahanda sa bata bago yung aktual na pag-aabuso. It happens through bubuuin mo yung trust ng bata sa'yo. So that, pagdating ng time na talagang inaabuso mo na siya, yung bata sanay na. Hindi na siya mag-iisip na tama pa ba to? And kumbaga may misyon yung gumagawa doon. Ang pinaka-end goal mo is abusuhin yung bata. March 27 po siya binuha. Hindi na po siya inallowed na ibalik sa amin eh. Kami yung nawalan. Yung trauma. Yung abala. Diba po, halo-halo na kami. 3 months na. Sa ilang days yung 90. Pag umabot na po yun ng 110, parang hirap. Yun nga lang na hindi ko siya makatabi, matulog sa isang gabi, hindi na ako mapakali. Yun pa kaya yung 90 days na nawala siya. Sa yun po is nanood po ako ng YouTube, no? Doon po ako nagkaroon ng ideya. Sabi ko, try ko kaya lumapit sa bitag para matulungan po nila ako kung anong dapat kong gawin. We start nung ma-receive namin yung case referral from the foreign counterpart. Since maraming foreign counterpart ang WCPC, isa na rito yung Australian Federal Police o AFP. Yung foreign national na sinasabi natin is meron siyang ginawang abuse dun sa ating kababayan na bata. And then, ang isa sa perpetrator niya rito sa Pilipinas ay mismo yung nanay. Ang nanay mismo ang may direct communication dun sa foreigner. And then, ang nanay mismo rin ang may direct na ginawa na pang-aabuso doon sa bata na pinadala doon sa foreigner. Abuse materials na pinost online mula sa magulang papunta doon sa foreigner perpetrator. Sumunod, merong kapalit na binibigay yung foreigner dito sa ating Pilipina na nag-abuse. Naaawa kami doon sa bata, lalo na kung nabasa namin yung mga materials. Kung hindi namin sasagipin, baka kami ang magsisi sa huli. At lagi namin nilalagay sa sarili namin, paano kung anak namin ito? Unang-una, lalo na pag ganitong mga edad, hindi po nila nauunawaan kung ano po yung mga uri ng pang-aabuso. So doon po sa case na ito, nagkaroon po ng grooming yung bata. So parang sa kanya po, parang normal lang po yun. Fatherly love, yung pinapakita po sa kanya nung
alleged na abuser. Okay po, since ito pong bata natin ay matagal na nalayo sa kanyang biological father, so dumating po itong kanyang stepfather, so pinapakita niya sa bata na yung mga touch, mga kung ano man po, ay way po yun ng pagpapakita ng pagmamahal sa bata. Tapos binibilhan po siya ng mga kung ano-ano na laruan. So every time na may pinapagawa po sa kanya, pinapahilot or kung ano man po, binibigyan siya ng kung ano man na bagay. In return, dun pinapagawa sa ko. So yun po yung tinatawag nating grooming. Since as per assessment nga na kinagdak po namin, yung bata ay at risk sa kanilang bahay given nga po na ang nanay ko yung ating alleged abuser. So immediate po talaga na response doon ay protektahan yung bata at i-make sure po na siya po ay safe. Po ang alleged na abuser po nito ay ang kanyang biological mother. So it's automatic po na kuhain po namin siya for protective custody. So minimake sure po na namin na okay yung bata. Yung way po ng pagkuha nila sa anak ko, kahit kanina mo po mami kwento hindi tama po. Kasi may magulang yan may pamilya na inuwian. Para sa amin, hindi po tama. Tama yung ginawa nila kasi sa OSAEC law o yung online sexual exploitation ng mga kabataan na batas, dapat mo ilagay kaagad sa protective custody. Kasi yung danger o yung imminent danger sa bata nandun. Pangalawa, yung interest talaga ng bata ang tinitignan natin dito. Lagi naman sa lahat ng hakbang ng isang social worker, the best interest of the child ang tinitignan natin. Yung anino lang ng danger, talagang dapat alisin mo doon yung bata kasi baka may mangyari sa kanya. In this case nga, hindi anino napakabigat na kaso ang hinaharap ng nanay at ng kanyang Australian boyfriend. In this case kasi, bagamat may magulang siya, yung magulang niya mismo ang suspect na nilapastangan yung karapatan ng batang ito. Kaya kinailangan ng Dasmariñas City Social Welfare na pumasok para tumayong protektor, magulang, nung batang na exploit online. Wala po siyang masamang intensyon doon sa mga binibigay niya. Wala siyang hinihinging kapalit. Hindi po ako nagdududa doon sa mga bagay na pinapadala niya na baka pwede kong isipin na baka mamaya may kapalit doon. Hindi ko po siya naisip. Komportable po ako sa closeness nila ng mga bata. So wala po talaga ako nakita ang mali siya doon sa mga ginagawa niya. Minsan hindi naman ginalaw physical, so bakit krimen to? Wala namang mali siya o wala namang, doon tayo nagkakamali na akala nila na dahil hindi ginalaw physical yung bata, okay lang. Pero yung emotional, mental na anguish ng bata, lifetime yan na gagamutin ng mga social worker, ng mga psychometricians, ng mga child psychologists. Yan yung mas masakit gamutin Yung physical, mahirap na yun, pero yun yung sugat, maaring gumaling. Pero yung mga ganitong emotional scar dahil sa online sexual exploitation, sometimes it can cause so much anguish na years na ginagamot pa. Sa amin, sa trabaho namin, ganun talaga lagi ang defense ng magulang, lalo na kung siya ang perpetrator. Ikaw man po yung nanay na ilalayo ang anak, natural na magkakaroon siya ng defense na ba't yung kinuha yung anak ko, bakit may kasama kayong social worker. Hanggang sa pag nakuha namin yung bata o na-rescue, papaliwanag namin na maayos sa kanya. Sinasabi namin sa kanya na hindi namin ito hinuli, kundi ni-rescue. At ikaw ay, kung may pagkakasala, may karapatan ka magpaliwanag sa korte. Ako po, sa totoo, kapakanan po ng anak ko yung iniisip ko Sa ngayon, ang sarili ko, hindi na po. Gusto nila akong parusahan kasi nga, sabi nila, alleged nga daw po ako. Willing po ako mamaharapin yung kaso na sinasabi nila. Basta yung custody ng anak ko, ibalik nila. Kahit hindi sa akin, tanggap ko yun, ma'am. Kaysa naman po ganito na ni isa sa pamilya ko, wala. Gusto lang namin makuha yung bata. Maharapin ko po yun na yung inano nila sa akin. Basta yung anak ko maibalik lang. Sa ganitong kaso, sa totoo lang, ako bilang babae, ang feeling namin kapag nare-rescue kami ang magulang. Lagi namin nilalagay sa sarili namin, paano kung anak namin ito?
Laging ganun. Kaya sa mga magulang na magtatangka o meron pang abuso na nangyayari na ginagawa sa sarili nilang anak, akala nyo kayo lang nakakaalam. Hindi po. Nakamonitor po kayo lahat, nakamonitor po tayo sa mga kausap ninyo. So ang sa amin lang, tigilan nyo na dahil hindi rin namin kayo titigilan para ma-rescue yung mga minor na ito. Dahil lagi namin isipin yung best interest of the child. Pag nakuha ko yung anak ko, sasacrifice ko po yan si Alan. Importante po sa akin yung anak ko. Hindi ko po iisip yung sarili kong kaligayahan. Kasi ang kaligayahan ko, ma'am, yung mga anak ko. Anak, miss na kita. Sana makauwi ka na sa atin kasi hindi ako okay, anak eh. Pasensya ka na, anak. Hindi pumasok sa isip ko ng ganyan na mangyayari sa atin. Sana ibalik ka na sa amin. Ang gusto ko lang iparating sa mga magulang nung gumagawa ng ganito, darating ang panahon na mahuhuli sila. At kapag nahuli sila, hindi nila pwedeng idahilan ang kahirapan. May batas tayong sinusunod. Ang pag-aabuso sa bata, lalo na sexual, ay may kaukulang parusa. Mabigat na parusa, financial na parusa. Minsan, yung penalty ay umaabot ng life imprisonment, depende kung ilang counts. Ganon kabigat yung penalty dyan. Para sa mga magulang na gumagawa at patuloy pang gumagawa nito, sana makapag-isip-isip tayo. Dapat tayo yung nagpoprotekta sa mga anak natin, hindi tayo yung sisira pa. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Walang puwang sa isang lipunan katulad ng Pilipinas ang paglalapastangan, lalong-lalo na ang pang-aabuso ng mga kabataan. Maaring kayo ang magulang ng mga anak nyo, pero kapag sinaktan nyo, inabuso nyo, pinabayaan nyo, ang Estado ay may karapatan pumasok para kunin ang inyong mga anak at arugain at alagaan. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Bitag Multimedia Network in collaboration with Ipabitag Mo Incorporated presents Helpdesk. Magandang umaga mga boss, nagsisimula na tayo ngayon sa ating programa. Itong mas pinalakas at pinalawak na bagong
helpdesk ipabitag mo. Ngayon naman, given na holiday season ngayon, ay meron lang kaming advisory na pansamantala pong sarado ang ating helpdesk ipabitag mo. Pero, maaari pa rin kayo magpadala ng inyong mga reklamo through our official Facebook pages para ma-schedule ka agad ang inyong mga reklamo at sumbong once na magbukas ang aming tanggapan ng Ipabitag Mo Helpdesk at ang ating Ipabitag Mo Incorporated NGO or IBMI. No? So with that said, diretso na po tayo. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na ating programa ngayon. Ako si Carl Next Generation Bitag at ito ang Helpdesk Ipabitag Mo. Ang mga sumbong ngayong araw sa helpdesk ipabitag mo. Passport ng aplikante, iniipit. Agency, bayad daw muna bago ibigay. Mga CQ, walang benepisyo at mababa ang sahod. Agency, puro lang daw pangako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Ngayon naman mga boss, sa una nating sumbong na pag-uusapan, alam naman natin na malaking kontribusyon ng ating mga OFW dito sa ating bansa. Ngayon, may isa naman tayong mga kasama mamaya o makakausap na isang nagnanais sana na mag-OFW pero ngayon mukhang nagka-problema at gusto lang niya na mabawi ang kanyang passport pero mukhang iniipit. So 3 buwan nang hawak ng kanyang agency ang kanyang passport. Kung walang mahanap na kapalit, kailangan para magbayad na mahigit $137. Naku, at mukhang may problema tayo dyan. Di tayo sumbong. Panoorin. Gusto po nilang mangyari, mag-recruit po ako ng isang tao, kapalit ko po. Ako po si April Adja, nag-apply po ako ng trabaho po pang Qatar, ngunit hindi po ako fit to work. Ayaw po ibalik ng agency yung aking passport. Gusto nilang mabawi yung ginastos nila sa akin sa QBC. Pag po hindi daw po ako makakapag-recruit ng isang tao, gusto po nila bayadan ko po yung nagastos na $137. 3 buwan na po nilang hinohold yung passport ko at ayaw po nilang isoli. Sana po matulungan po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Nasa kabilang linya ngayon itong si April Adia. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw din po. Alright. Ma'am April, pakwento po sa amin kung paano po nangyari na hinohold ng agency na in-applyan mo itong passport mo. Anong kwento dyan, ma'am? Ano po kasi ito, hindi po kasi ako nakapagsagot sa medical kasi po history nga po ako sa cancer ko po. Tapos po, nung ma-attract na po ako, ayaw po nilang ibigay yung passport po. Gusto po nilang i-recruit ako ng isa para mabawi nila yung nagastos sa akin. Okay. Gusto ko lang po mag-ibigay sa kanila. Okay, Ma'am April, bago po kayo nagkaroon ng diagnosis, tama po ba ang pagkarinig ko ang inyong sakit ay cancer? Po, na-operahan po ako, cervical cancer po. Okay. Ma'am, siguro matanong ko lang din, ano bang dahilan din kung bakit kayo nag-apply doon sa agency na nilapitan ninyo? Ano po bang dapat pangarap ninyo o gusto nyo mangyari dito sa paglapit ninyo sa ahensya na to or agency? Gusto ko lang naman po makaipon para makabawi po dito na nagastos po nung nagkasakit po ako. Gusto mo sana na makaalis at mabayaran ang mga nagastos mo? Opo. Okay. Para makabawi po. Okay. Ngayon matanong ko lang, no, anong pangalan ng manpower agency? MMG po. MMG Manpower Services. Okay, MMG International Manpower Services Corporation. Now, ngayon ma'am, matanong ko lang, paano po kayo napadpad dito sa kumpanya na to para lang alam ko kung anong background? Nakita ko lang po sa Facebook po mag-try po ako mag-apply sa kanila. Okay. Official Facebook page nila yung minessage mo? Yung recruiter po mismo na nag-post po. So, ano to? May ahente na nag-post? Apo. So, ahente ang kausap mo dito tapos idinala ka ba doon sa mismong MMG? Hindi nga po eh. Doon lang po kami nagkikita sa
sa terminal, tapos po, sinama niya na po ako para mag-medical agad. Okay. Ngayon, yung passport, kasi ito naman ang pinag-uusapan natin at may kausap kang ahente, paano naging turnover ng requirements ng application? Isinubmit mo ba doon sa nag-aahente or isinubmit mo na doon kaagad doon sa kumpanya? Sa ahente po. Sa- Paglabas ko po agad nung sa medical, kinuha niya na po yung passport ko. Tapos tuwing nagkikita po kami, binibigay niya naman po kasi gagamitin ko nga po Okay. sa loob ng... Nagpursigi ka ba na sabihin sana na pumunta dun sa tanggapan kung may office ba itong MMG or sabi ng ahente kahit dito na? Doon na po. Doon na ang sinabi ng ahente. Okay. Ngayon, ang mismong ahente na kausap mo, meron ba siyang direct contact dito sa MMG para lang din malaman ko bago tayo dumiretso dun sa kumpanya? Meron naman po. Paano mo po nalaman na meron po siyang direct contact dun sa kumpanya at lehitimong kumpanya pong kausap ninyo? Kasi po nagtatanong din po siya dun sa agency na nagtatanong po siya kung pwede pa daw po ako, mga ganun po. Okay. Ngayon ma'am, na gusto nyo bawiin yung inyong passport, ano ang naging proseso ng pagpapaalam mo na gusto mo makuha ang iyong passport? Sinasat ko po siya na kung pwede po din po na po yung passport ko. Inaano naman niya po yung mga nagastos nila po sa akin. Kunin yung passport mo, ngayon may mga nagastos sila, bakit hindi ka natuloy sa abroad dahil dito sa diagnosis mo? Ako, hindi po ako nakapasa sa medical. Binigyan po ako ng medical certificate na hindi po ako picture. Okay. Before ka ba na nag-apply, alam mo na yung diagnosis mo na to? O hindi pa? Alam na po, na kakopera ko lang po nung... So, alam mo na. So, ngayon, ano naging diagnosis ng doktor kung bakit naging unfit ang iyong certificate? Monitoring muna daw po ako sa loob ng 2 years. Monitoring pa within the 2 years, so hindi ka pa po pwede. Okay. So, parang... So parang anong nangyari ma'am, gusto niyo lang sana na mabayaran ng mga expenses ninyo pero given na naoperahan na kayo, akala niyo na okay na at pwede na umalis. Okay. So siguro ma'am, stay ka muna sa line, no? Siguro basahin ko lang muna itong naging statement ng agency. Kasi unang-una, sinusubukan namin tumawag. Mukhang tumatanggi ata sumagot. So nakausap ng helpdesk ibabitag mo ang admin ng MMG International Manpower Services Agency. Pero tumanggi na silang sumagot sa programa. Ang babayaran na tinutukoy ni April ay para sa ginawang medical at never daw pumunta ang complainant sa kanila o nakipag-usap sa kanilang tanggapan dahil may proseso raw na dapat sundin. Wala rin daw silang recruiter dahil bawal ito sa kanila at labas na ang agency kung hinihingian sila ng pera na nasabing recruiter. Siguro unang-una, sasabihin ko muna lamang, confirmed na ang passport ay nasa kanila. Pangalawa, bakit magkakaroon ng pag-hold dahil dito sa kanilang medical? Bakit? Ginusto niya ba na magkasakit siya or what? So, yan ang mga tanong siguro natin na itatanong natin dito sa DMW. Kakausapin din natin ngayon. Itong Director for Migrant Workers Protection Bureau na si Attorney Geraldine Mendez. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello, Attorney Geraldine. Hello, Attorney Geraldine. Okay. So siguro i-redial na lang natin ulit. Kausapin muna natin itong si Attorney Batas kung ano bang sa tingin niya yung sa ganitong klaseng cases na ito naman si Ma'am yung kausap natin na si Ma'am April Adia. Ang kanyang gusto naman na mangyari sana dahil nagkaroon siya ng sakit, siya ino-opera naman na at nagpapahinga, gusto sana makapagtrabaho, makapagpunta sa ibang bansa with the hopes na mabayaran ang kanyang mga medical expenses dahil dito sa kanyang sakit. Now, she was issued unfit to work dahil dito sa nangyari. Ngayon, mukhang hinihingian pa siya ng magkano dahil dito sa mga kailangang gastusin daw. So siguro, kaklarify natin yung kay Attorney Batas. Attorney Batas, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Cartulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
Yes, sir. Ang tanong lang po dyan, bakit ba kailangan manghingi ng ma-release? Di po ba, pasaporte po nung nagre-reklamo sa atin yan, at pagkatapos siya naman ang kumuha ng pasaporte na yan, ba't kailangan magbayad pa? Yun Yes. po yata yung hindi maintindihan dito. At kung ganyan ang kanilang ginagawa, abay, lilitaw po yan, extortion yan, sa pilitang pagpapabayad ng ng halaga na wala naman dahilan para sila mangulekta o hindi niya magbabayad. Ginoong Tulfo. Kaya kailangan po nila iliwanagin bakit ba sila humihingi ng pera para malilis yung pag-aari ng nagre-reklamo dito sa helpdesk ipabitag mo. Yes. Dahil pag hindi po nila may papaliwanag yan, madidemanda po sila ng lalabas yan, robbery extortion sa ilalim po ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Robbery extortion, ang sinasabi po dyan, ninanakawan sa pamamagitan ng hindi makatwirang kaparaanan, paghingi ng pera na wala namang batayang legal o di kaya wala namang batayang kasunduan. Ginoong Tulfo. Yes. Attorney, no, actually, itong statement ng kumpanya, I just find it conflicting or medyo hindi diretso atang kanilang pagbanggit, no? So, ang sabi nila, ang babayaran na tinutukoy ni April ay para sa ginawang medical at never daw pumunta ang complainant sa kanila o nakipag-usap sa kanilang tanggapan dahil may proseso raw na dapat sundin. Banggit ni ma'am kanina, attorney, na dumaan siya sa ahente. So parang yun ata nagdala dun sa mismong opisina ng MMG. Now, when it comes to the topic, wala rin daw silang recruiter dahil bawal ito sa kanila at labas ng agency kung hinihingian sila ng pera para sa nasabing recruiter. So, I find it conflicting here, attorney. Paano sila magkaka-record tungkol dito sa ating complainant? Sabi naman ni ma'am, hindi naman siya tumuntong dun sa mismong opisina. Kinausap lang ang mismong ahente. Sabi nila, bawal ang ahente. Paano mo pupunta yung passport at ibang mga requirements at medical sa kanila kung gano'n na nangyari? Yun na nga po yung masakit na katotohanan dyan, Ginoong Tulfo. Tumatanggi sila na bawal ang ahente sa kanila. Pero alam po ninyo, pagka ang isang tao kumilos para sa kanyang kapwa, at kahit po walang nakasulat na kasunduan, pero kumikilos siya para sa interes ng ibang tao, ituturing ko na itong taong kumikilos para sa interes ng iba, ahente po ng iba na nagpapakilos sa kanya. So dahil po ahente siya, yung pong principal, yung pong nagpapakilos, o yung kumpanya na kung saan dinala yung mga papeles, pangunahing may pananagutan po yan. Hindi po siya po pwedeng tumanggi dahil siya po ililitaw na principal and he will be responsible sa mga pagkilos, sa mga ginawa ng tao na nakikipag-usap sa ibang tao sa kanyang pangalan. Ginoong Tulfo. Yes. Ngayon, attorney, may binabanggit na may babayaran na tinutukoy ito para kay April daw dahil daw dito sa ginawang medical na dito daw kay April, may babayaran pa din daw siya. So may kino-confirm na may babayaran pa daw si April but hindi naman niya ginusto na meron siyang karamdaman or what, na hindi naman niya alam na hindi siya po pwede umalis due to certain standards ng ibang bansa. So bakit sa kanya ikakargo yun, attorney? Parang as if kasalanan niya pa na may sakit siya. Ano po masasabi natin tungkol dyan? Maliwanag po, kaya nagpa-medical para sa interest po ng kumpanya nila. Ibig sabihin, yung pong nagre-reklamo sa atin sa kanyang pagkilos upang makapaghanap po sa ibang bansa, nagawa na po niya lahat ng gagawin niya. Ay sumiti ang mga papeles. Pero ngayon, humihingi na magpa-medical at ang humihingi yung kumpanya, sila po ang may tungkulin magbayad yan. Kahit po saan tayo magtungo na recruitment agency o di kaya yung referral agency o kung ano pa mga ahensya yan na magsasabing may kakayahan sila magpadala ng mga manggagawa sa labas ng bansa, maliwanag po Ginoong Tulfo na sagutin yan ng kumpanya. At ang sagutin ng kumpanya, hindi niya pwedeng ipasa yan doon po sa manggagawa o doon sa kanilang i-deploy sa ibang bansa. Pagka po pinilit nila, again, magiging sapilitang paghingi po ng pera yan at kung talagang tumatanggi yung ating complainant, magiging robbery extortion na naman po yan. Ginoong Tulfo. Okay. Ngayon, attorney, may binabanggit daw sa social media na for free daw itong mga medical expenses, no? So free medical check, may paganyan-ganyan pa sila sa MMG International Manpower Services Corporation Facebook page pa. So ibig sabihin ba
free medical but with condition. So kung ganun ang kanilang advertisement, di ba, attorney, misleading na yan in itself? Tama po yun. Fraudulent po yan. Misleading and fraudulent. At lilitaw po, estafa yan. Bakit po? Nagpapanggap sila eh. Na po pwede silang magpa-medical ng mga tao, po pwedeng kumilos sila at walang babayaran ng tao. Pero tapos bigla na yung manihingil. Abay, danyos perwishes po yung tatamaan doon sa tao at panilin lang naman doon sa kumpanya. Kaya estafa po lalabas yan. Ginong Cartulfo. Okay, attorney, kamusta naman sa ating tech? Nandiyan na ba yung ating makakausap from DMW? Anong balita? Makakausap na ba siya? Ringing pa rin? Okay. So, attorney, with that said, ang aming concern kasi dito, tama ba ganitong klaseng estilo na i-hold mo for whatever reason it may be? Medical or what? Dahil hindi siya pumasa? Anong masasabi natin dyan, attorney? Kasi sa pagkakaalam ko, that's certain property, personal property ang passport niya na pinagkakaubaya sa atin ng gobyerno. So, i-hold ng ibang kumpanya just because, let's say, for a certain amount na hindi naman din natin sure kung tama din ang kanilang paniningil. Ano ba masasabi natin dyan? Kasi kung sakali, may magkakaproblema din sila sa DFA yung ganyang klaseng estilo. Tama po kayo. Sa Philippine Passport Act, Ginoong Cartulfo, wala pong po pwedeng humawak ng pasaporte na yan. In fact, for any reason, kahit po sa recruitment, kung hindi po yung may-ari ng pasaporte. Ang pasaporte po ay personal na pag-aari. It's a personal property in the hands of the passport holder, even if or in spite of the fact that this is ang pasaporte po ay tinuturing na accountable document ng Department of Foreign Affairs. Okay. Ultimately, it's going to be Department of Foreign Affairs who will own the passport at hindi po pwedeng i-hold yan ng kung sino-sino dahil lamang sa pagsasabing hindi po nakatupad yung tao doon sa kanilang medical condition. Alam po niya, hindi man po dapat, isingit ko lang po, abogado din po ako ng recruitment companies eh. Doon po sa mga recruitment companies na ito, wala pong babayaran yung mga tao kahit na po yung medical. Kaya nagtataka ako dyan sa sinasabi na may sinisingil po eh. Ibang uri po, ibang uri ng recruitment yan. Baka po walang lisensya yan. Cartulfo. Okay, so with that said, sir, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo pero ipagpapatuloy namin to pagkatapos ng ating pag-uusap. Tatawagan namin kaagad ng DMW para kaagad ma-aksyonan itong reklamo ni ma'am. So with that said, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ginoong Cartulfo. Okay. Alright, so ngayon, ang ginawa lang natin ay iimbestigahan lang natin itong case ni Ma'am April. Mukhang nagkakaproblema lang tayo with DMW. But with that case, we'll coordinate kaagad. Ma'am April, nandiyan ka pa? Yes po. Ma'am April, ganito makikipag-usap kami kaagad sa DMW para kaagad magawa ng aksyon. Kasi hindi naman din tama yan. Maraming mga misleading at inconsistencies at hindi tugma-tugma ng mga iba't ibang mga bagay regarding dito sa case mo, ma'am. So with that said, after ng programa, makikipag-coordinate kami. So this is part 1. Magkakaroon tayo ng part 2 sa susunod na live para dito sa case mo, ma'am, para magkaroon tayo ng update and may makakausap tayo from Department of Migrant Workers. Okay po, Ma'am April? Apo. Alright. Sige po, Ma'am April. Maraming salamat po at magkakaroon tayo ng update pagkatapos ito. Okay po, ma'am? Thank you po. Alright. Thank you. So mga boss, hindi po tayo natatapos dito. Magkakaroon tayo ng update, nagkaroon tayo ng clarification kay Attorney Batas kung anong mali, ano bang dapat gawin ng agency, and kung ano ba number 1 na pwedeng gawin regarding dito sa pagkuha ng passport ni ma'am. And yung pinaka-problema dito ay hino-hold nila parang as if magbayad ka muna, dinideny nga nila na may babayaran daw pero may medical na babayaran. So ano ba talaga? Wala daw ahente pero paano nakaabot yung mga requirements nila sa kanila? Yun ang number 1 nakakapagtaka. Medyo magulo lang dito para sa problema na ito na kailangan sagutin ng agency also as well and dapat din ma-actionan kaagad ng ating DMW and if not, ang ating BPLD. So with that said, diyan tayo nagtatapos sa reklamo nito. Magkakaroon tayo ng update. Itong mas pinalakas sa pinalawak na bagong helpdesk. Ipabitag mo. Susunod, mga secure, walang benepisyo at mababa ang sahod. Agency, puro lang daw pangako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan. Sa helpdesk, ipabitag mo. This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong.
A very special thanks to the community service partners of Bitag. KFC, it's finger-licking good. Hotel Sogo, so clean, so good. Mapicon, providing pest control solutions. Maraming salamat sa mga sumusunod na food donors para sa mga pagkaing ipinamamahagi sa mga lumalapit sa Bitag. Copico, Energen, Fresh Candies, Wafello, Tinopayan, Max Cafe. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Katuwang ang Hotel Sogo sa community service na hatid ng helpdesk ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa IBMI NGO Action Center na hindi agarang makakauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayon naman sa susunod na sumbong na pag-uusapan natin, merong isang security agency daw na pahirapan magpasahod. Hindi sapat magpasahod, walang benepisyo at wala pang 13th month at hindi nagbabayad ng OT. Yan ang hinaing ng mga gwardya na lumapit sa atin ngayon dahil daw itong mismong agency nila pabaya sa dapat nilang makuha. Di tayo sumbong, panoorin. Ito po ay napagtrabaho na po namin. Tinatanggap lang namin po ito dahil sa agipitan. Kami po ay dumudulog po sa inyo. Nais po naming ilapit sa inyo ang reklamo sa amin pong pinapasuang agency na BML Security Agency. Ang reklamo sa amin pong pinapasuang agency ay under minimum wage. Lagi pong delay ang sahod sa maliit na halaga po. Wala po kaming 13-month pay, wala pong benefits na kahit ano pong remittance. Lagi po silang nangangako na tatasan daw po ang sahod. Sana po matulungan niyo po kami at matugunan ang aming hinaing. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa helpdesk ipabitag mo. Ito naman nung kakausapin natin via video call itong mismo nagre-reklamong mga security guard nasa kabilang linya ngayon. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po. Alright. Sir, pagkwento po sa akin, no, yung ng problema na kung saan ay under minimum pa, tapos kulang-kulang pa mga ibinabayad sa inyo. Anong nangyari dito mga sir? Putol-putol po at hindi masagap na maayos. Ano yun? Putol-putol po sir, hindi po namin masagap po yung mga katanungan nyo. Okay, siguro sir ay lakasin nyo siguro ang volume ng cellphone ninyo. Pa-check na lang din sa ating tech booth kung kamusta ba ang connection. Sir, narinig nyo ba akong maayos? Ako sir, okay na po. Okay na po. Okay. Sir, tatanungin ko lang sa inyo no, kung ano ba ang naging status doon sa mismong kumpanya, bakit kulang-kulang at bakit delayed pa magpasahod itong mismong agency ninyo? Simula daw po ng agkaroon ng closing hindi daw, keso daw po hindi makapagpasahod ng maaga kasi daw hindi daw po makapag-withdraw ng malaking halaga. Okay, so may mga ganong klaseng dahilan. Matanong ko lang sa inyo mga sir, may sample ba kung magkano ba ang sinasahod ninyo kada buwan? Meron po sir. Magkano ang sinasahod ninyo kada buwan? Sa isang buwan, sa plain guard po is 12,000 lang po a month. Magkano? 12,000 po a month. 12,000. Okay, pakitanggal yung graphics sa screen. Alright, magkano? 12,000 po a month. 12,000 a month. Yes po. Okay. Ngayon, kinakaltasan ka pa ng tinatawag natin na benepisyo? Wala pong kinakaltas sa amin na kahit ano po. So, yung mismong nakukuha ninyo net ay 12,000. Yes po.
Okay, pagpasok ninyo ba dito sa mismong kumpanya, ano bang pangako or ano bang kontrata sa inyo o magkano ba kayo kukunin kada buwan? Ano ba na pag-usapan? Sir, wala pong kontrata na kahit anong pinirmahan pong kontrata, wala po. Okay. Basta ang sinabi sa amin, 400 lang po siya a day. 400 a day. 12 hours po yun. 400 a day, 12 hours daw, yan na daw ang ibibigay sa inyo. Yes Tama po, ba? fix na po yun. Okay, fix. Ngayon, matanong ko lang, ito mga kasama mo ba at ikaw, ilang taon na kayo dyan sa mismong agency? Ako po, 3 years higit na po. 3 years, yung iba mong kasamahan dyan? Kayo, ako 2 taon po, sir. Okay, 2 years. Ano pa, yung iba? May isang taon din po ako dyan. May isang? Isang taon po. Isang Okay. taon, 3 months po, at saka meron din pong ano po. Okay. So, nagre-range from 3 months to 3 years yung inyong pagseserbisyo dito sa agency. Now, sinubukan nyo ba sabihin na, may problema dito sa pasahod, sa mga benepisyo? Anong nasabi ng agency? Wala naman po, sir. Lagi lang naman po kami nag-aantay. Gawa na pong wala na rin po kami magawa. Matanong ko lang, sir, yung, kunwari, kung sabihin natin 15 yung inyong sahod, kailan ba sila kadalasan nag-release na ng inyong mga sahod? Minsan po, yung 1 to 15 po na dapat sahod namin, kinsenas katapusan po kasi ang sahod namin. Minsan po, ang nangyayari, 20 po sa 5 na po. Gaano katagal? Ilang araw? Minsan na po, minsan nagpapasahod, minsan po 5 na. So, minsan lumalampas ng 2 linggo. Yes po. Okay. Pagkatapos, ngayon naman ay napag-usapan natin, so 12K kayo kada buwan. Magkano ba yung inyong dapat minimum pay dyan sa may Zambales? 800 plus po. Magkano? 800 plus. Minimum? 800 plus? Mas mataas pa kaysa dito sa Metro Manila? Okay. Mukhang hindi ata magtugma in numbers, no? Meron pa tayong notes dyan kung magkano ba yung mismong minimum nila sa Zambales. I think I had this research kanina. Pwede ba natin i-flash yan? Ating prompter. Kumusta? Bali kasama na po yung OT dun, sir. Okay, so 570 yung dito, ayon dito sa ating research, 570 ang minimum dyan sa Zambales. Okay, so kung i-compute natin yan siguro sa isang buwan, more or less, I think kung 570, siguro kulang-kulang mga 15,000-16,000 more or less ang magiging computation dyan. So, kayo lang ba apektado? Ilan ba yung kasama ninyo dyan sa security agency? Marami po kami, sir. Bali po yung iba po kasi nag-sideline po kasi talagang kailangan po ng pamilya. Hindi, ang tinatanong ko lang, sir, sagutin nyo lang kung diretso, ilan ba yung security guard dyan sa mismong kumpanya? Para lang malaman ko. Bali, 17 po kami nagre-reklamo. 17 nagre-reklamo din, pero sir, yung tinatanong ko yung overall mga security guard na nagtatrabaho doon sa agency. Hindi po namin mabilang, sir. Sobrang dami po. Okay, so marami kayo. Alright, so siguro na mas maganda kausapin natin ngayon sa kabilang linya itong staff ng inireklamong security agency, ng VML Security Agency na si Grazelda Lucero. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Grazelda. Yeah, Ma'am Grazelda, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa Helpdesk Ibabitag po sa IBC TV 13. Ma'am, ano pong masasagot ng ating agency tungkol dito? Pwede mo pong malaman sino yung kausap na kanina? Ano po yun, ma'am? Pwede ko pong malaman kung sino po yung kausap nila kanina sa kanina? Hindi, ma'am. Sagutin niyo muna ang aking katanungan, no? Ano ba yung mga akusasyon na binabanggit ng inyong mga security guard bago natin pangalanan itong mga security guard? Kasi sila naman ay nagreklamo. So kung may reklamo laban sa agency niyo, gusto ko muna malaman, ma'am. Siguro kabisado niyo naman kung sino itong mga to. Mababa lang po kasi yung kontrata namin, sir.
Okay, ma'am, I just need an explanation. Ano pong reklamo ninyo ay masasabi ninyo tungkol dito? For example, kung mababa yung kontrata, okay, understood. Ano ba masasabi ninyo? Explain further. Kasi hindi naman pwede, ma'am, sasabihin nyo ay mababa yung kontrata. Hindi dapat hindi nyo na tinanggap yung kontrata, hindi nyo din tinanggap yung mga tao. Ay, sa totoo lang, sir, hindi naman po namin, binibigyan naman po namin yung the best po na para sa kanila. Yung? Yung para po sa kanila, binibigyan naman po namin, sir. Anong binibigay nyo sa kanila? Kasi nasa ano lang po, kasi dahil mababang kontrata po eh. Okay, so mababang kontrata. So, aminado kayo na under minimum kayo magpasahod? Dahil mababa ang kontrata? Garinap naman po nila, sir, kasi upon po doon sa... Hindi, ma'am. Sagutin mo muna ang tanong ko. I'm not asking for all these explanations. I'm just asking, dahil mababa ang kontrata, binibigay ninyo minimum, below minimum. Opo. Okay, so aminado kayo doon. Ano bang hindi nyo na ibibigay? Ano ba, nagbibigay ba din kayo ng benepisyo dito sa mga security? Hindi, wala po kasi gawa ng kung babawasan po sila, mababa rin po yung... Dahil mababa din yung kontrata, kaya walang benepisyo pa. Okay. Ngayon naman dito, ma'am, sa nababanggit din nila na delayed pa daw yung sahod, mahigit 2 weeks, minsan umaabot 1 to 2 weeks. Totoo ba yan, ma'am? Ganito po kasi yan, sir. Nadamay po kasi kami doon sa tinatawag nila sa bangko. Hindi kasi namin agad-agad maipapalit yung cheque na above po doon sa 500. Above 500? Opo, sir. Kailangan pa po namin i-deposit sila. So yung pino-point out nyo, ma'am, yung may problema, yung bangko. Opo, kasi hindi pa po namin... Bakit hindi, ma'am, naghanda na lang na mas maaga? Kung sakali, no? Kasi expected naman natin yan. 15 is 15. Hindi pa pwede na i-delay natin yan. Opo, ganun nga rin po yung ginagawa namin kaso yung po kasi... Pero ano nagiging problema, ma'am, kung ganyan? Kasi kawawa naman itong mga security guard natin. May mga tinutustusan din itong mga pamilya. Yun nga po, sir, ang naging problem namin doon. Siyempre, withdraw po kami, tapos hindi po siya... Okay, so sa withdraw process ng bangko, okay. Ngayon, ma'am, matanong ko lang din kasi may binabanggit din sila na may expect ba silang 13th month pay ngayon na patapos na din ng Disyembre? Sir, depende po yan, sir, kasi yung iba po, sir, doon, kapapasok lang po nila. So dahil kapapasok lang nila, wala pa silang matatanggap na 13 month. Meron din, pero yung i-compute po natin doon sa date. Hindi, ma'am. Sagot nyo nung una is kung bago pa sila. So gusto ko malaman, simula ba from day 1 or 3 months or what? Ano bang standard sa pagkakaalam mo? Ang 13 months po, sir, doon sa pagpasok po nila, i-compute po natin kung ilang days po yun sa 13 months. Okay, kung ilang days. So, ibig sabihin mo, from day 1, may pwede na silang makuha. Opo, sir, sa 13 months po nila. Okay. So, simula ba ng itong mga tao na 1 taon na, 3 taon, ay simula ba ng pagpasok nila, may nakukuha silang 13-month pay? Yung iba, sir, meron naman po. Kasi yung iba, nag-awal na po, tapos magmamakawak po na papasok. Hindi, ma'am. Yung tinatanong ko lang is lahat ba sila nabibigyan ng 13th month pay sa ilang taon nyo na siguro nag-ooperate? Yan ang aking tanong. Nabibigyan naman po, sir. Lahat nabibigyan. Sigurado ka dyan. Hindi po sa lahat, sir. Bakit hindi lahat, ma'am? Kasi yung iba, sir, sa time po na magbibigay, nag-aawal na po sila kasi gawa po niya, halimbawa, may incident na nangyayari sa pwesto nila. May? Mga incident po na nangyayari sa pwesto nila. Okay, so dahil may incident na nangyayari sa pwesto nila, wala na silang parang ma-forfeit na lang kanilang 13th month, parang ganon? Sa ano po, may meron kukuha naman po, sir. Kaso nga lang po, siyempre i-investigate po rin natin doon sa... Kaya nga, ma'am, what you're saying is, posible ma-forfeit kung sakali under your investigation na mayroon naging problema, forfeit ang kanilang 13th month. Ganun po ba?
Depende po sir sa investigasyon po. Oo nga, depende nga sa investigation. Ibig ko sabihin, ma'am, kung sakali magkaroon ng desisyon ng tinatawag natin na kumpanya, may problema ka, so wala kang 13 month. Ganun po ba? Hindi naman po sir, wala po kami nababanggit na ganun. Pero ma'am, nabanggit nyo kanina, sabi nyo mismo na kapag under investigation, mukhang baka may magka-problema sa kanyang 13th month. Nabanggit nyo lang kanina. Opo, binanggit ko po yun, pero siyempre po pagkasabi ko po, depende po yun sa investigasyon. Yun nga ma'am, ibig ko sabihin, kung sakali ma-decide na may bagay na kukunin sa 13th month niya, kukunin nyo. Tama? Opo. Okay. So siguro na bago natin na kausapin ang ating dole ngayon, ma'am, stay ka muna sa line. Kukonsulta muna kami kung tama ba to ang kapunta sa ating labor code kasi mukhang may problema tayo dito. Makausap natin muna ngayon si Attorney Batas Mauricio kung ano bang sa tingin niya itong ganitong klaseng estilo. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga pong muli, Ginoong Cartulfo. Magandang umaga po doon sa mga kausap natin. Una po, yung pong 13-month pay, Presidential Decree 857, kasama po yung mga amendatory rules and regulations, isang pribilehyo o isang benepisyo ang binibigay sa mga manggagawa, ano man ang uri ng kanilang gawain, basta po sila nakaabot ng 6 na buwan ng pagsiservisyo. Ibig sabihin, for a fraction of 6 months in the service, kahit ano po yung gawain nila, sila po ay entitled na, may karapatan na po sila sa ilalim ng batas na tanggapin yung pong 13-month pay. Yung sinasabing iniimbestigahan o kung ano pa man yan, hindi po yan tinatanggap sa batas bilang dahilan upang hindi maibigay ang 13-month pay. Baka po magreklamo yung mga security guard, kasong kriminal, 3 taong pagkakabilanggo, bawat security guard na hindi po nila binibigyan, kawawa po sila. Yes. Kahit po ikonsulta nila kahit kanino yan, hindi po nakadepende ang 13-month pay doon po sa investigasyon o kung ano mang sinasabing problema ng manggagawa. The moment nakatupad po siya ng 6 na buwan, 1 full year ang kanyang 13-month pay. Ginoong Cartulfo. Okay. Attorney, mukhang may problema lang din akong nakikita dito na kung saan ay mababa daw ang pasahod sa kanila at wala pa daw silang benepisyo dahil kung kaltasan pa daw sila, mas bababa pa daw ang rate makukuha nila dahil mababa daw ang kontrata na tinanggap nila. Ano pong nagiging problema doon, Attorney? Hindi po problema ng manggagawa yon o ng security o kung sino po man yung manggagawa na mababa ang tanggap nila. Meron po tayong mga batas na nagpapatupad ng pinakamababang sahod sa isang partikular na rehiyon. Meron po tayo na tinatawag na minimum wage benefits. At ang sinasabi po dyan sa batas na yan, kailangan makatupad sila, mabayaran nila yung pinakamababang sahod sa isang araw sa isang manggagawa. Pag hindi po nila binayaran yan, Ginoong Cartulfo, makukulong po sila for every centavo, for every peso na hindi nila binabayaran ayon sa tinatakda ng minimum wage law. Ginoong Cartulfo. Okay, Attorney, siguro stay ka muna sa line. Konsulta din namin ng DOLE regarding this kasi nakakabahala nga naman na sa ganitong klaseng estilo nakukuha ng kontrata tapos patsi-patsi ang bayad sa mga security guard, mababa, tapos wala pang patsi-patsi din yung mga 13th month ng iba, yung iba meron, yung iba wala, depende daw yan. So mukhang para nagiging discretion na lang ng kumpanya, wala nang sila naiisip kung mandatory ba ito or what, basta discretion na lang ng company. So stay ka muna dyan sa line, Attorney Batas. Alright. Kausapin natin ngayon itong mismong Senior Labor and Employment Officer ng Dole Region 3 na si Paulo Magtoto. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Cartulfo. Yes. Magandang umaga po. Okay. Sir Paulo, I think narinig nyo naman ang aming usapan dito sa finance staff ng isang agency na ito na VML Security Agency. Mukhang nagkakaproblema, sir, ay dahil mababa daw ang kontrata, mababa daw ang bigay sa tao, tapos wala pang benepisyo. Tapos yung 13th month, magdedepende yan kung may naging problema ka or what. And then magdedepende din kung gaano ka din katagal. Ano pong masasabi natin dyan, sir? Kasi may reklamo din ng mga tao na below minimum na nga, delayed pa. Ano pong masasabi natin dyan? Yes, sir. Sir, doon po sa kontratang pinag-uusapan, no? Regardless po kung ano pong napagkasunduan po between the principal and the security agency, hindi po apektado yung pasahod natin sa ating mga empleyado po, no? Remember po natin,
hindi po kasama sa pagpirma ng service agreement ang mga deployed security guards, no? Hindi ho sila kasama doon sa kung ano man pong napagkasundan sa loob ng service agreement. Ngayon po, dahil hindi naman din sila kasama, hindi rin po angkop na yan, actually kahit napag-usapan pa, hindi ho hinahayaan ng ating batas, ang RA 6727, no, yung minimum wage law, na bababa po sa minimum wage na nakatakda ng RTWPB ng isang probinsya o isang rehiyon, doon sa minimum wage po yung natatanggap ng bawat empleyado. Sa kaso po ng ating mga security guards na nakadeploy po sa Zambales, dapat po hindi ho sila bababa sa sahod na 570 pesos sa 8 oras na trabaho po nila. Okay. So, ganun po yung first nasagot namin sa first question natin. Yung second naman, sir, yung pong sa 13th month pay or sa social benefits, sir. Sa social benefits, lagi ho yan ibinibigay, no? Actually, isang araw pa lang po ng ating empleyado sa kanyang kumpanya, entitled na ho yan na kailangan ma-cover na po siya ng tinatawag nating SSS, PhilHealth Pag-ibig. Dahil po kumbaga ang reason po kung bakit binibigay yan, in the event ho na magkaroon ng mga aksidente at hindi naman po natin alam kung kailan mangyayari yan, ay yan po makakatulong ng malaki sa ating mga empleyado kung nasaktan o tinamaan ho ng aksidente. So first day pa lang ho ng employment, entitled na ho sila dyan. Yung sa 13th-month pay naman po, ang nakalagay po sa batas natin, no, ano man pong klase ng empleyado, ano mang estado ng empleyado, mapaman yan probationary, regular, casual, o ano mang klase pa pong estado ng ating mga empleyado, kapag ho yan nagkaroon na ng service at least 30 days sa ating kumpanya, entitled na ho yan sa tinatawag nating 13th-month pay. At ang 13th-month pay po yan, ibibigay dapat ng employer on or before po ng December 24. So, yun po ang kumbaga rules natin with respect sa payment po ng 13th-month pay. And finally, sir, doon po sa delayed in payment ng salary, ang nakasaad po sa batas, no, hindi po tatagal dapat, yung interval po dapat ng pagbabayad, hindi po tatagal ng sobra sa 16 days, 16 calendar days ang ibibigay po na pasahod. Intindihin na lang po natin, no, yung pong hawak nilang pera na tinrabaho ng ating mga empleyado, yan po hinahawakan na lang in trust. So hindi na po yan pwedeng patagalin para ho yan hindi kaagad ibigay. So wala pong ang nakasad sa batas, hindi po dapat lalagpas ng 16 na araw para ibigay po yung kanilang sahod. Otherwise po magkakaroon na po ng delay in payment ng salary. At yan po may mga karampatang parusa sa ilalim po ng batas ng mga manggagawa. Okay. Sir, ngayon naman ang aking ikinababahala din na parang nagdadahilan daw sila kung bakit daw delayed dahil daw sa bangko, hindi daw makapag-withdraw. So, mukhang may problema, sir, na a lot of the decisions of the company regarding dito sa mga tao ay parang discretionary na lang. Parang at their discretion na lang kung kailan nila kaya, kung kailan nila pwede ibigay, kung kailan ganito, ganyan. So maraming things, sir, na parang they don't look at it as something mandatory. This is labor. They are basically, kagaya ng sabi ninyo kanina, na parang trust yan, na pinangahawakan nila yung pera na pinagtrabuhuan ng mga tao nila, ay dapat ibigay nila, di po ba? Yes po, Sir Carlo. Actually, sir, meron tayong tinatawag, recognized naman sa ating jurisprudence yung tinatawag nating management prerogative, no? But that management prerogative, sir, nakadepende pa rin po yan doon sa mga mandatory benefits natin, no? Kamukha ng mga mandatory standards ng minimum wage law, 13-month pay, at saka yung frequency ng payment, at saka interval ng payment ng salary. All of those are mandatory standards set forth by the Labor Code na kailangan po i-observe ng ating mga employers, no? Otherwise, magkakaroon ho ng injustice yan sa lahat ng mga empleyado, sir. Kung hahayaan lang ho natin yung discretion nila, yung pagbabasehan ng lahat. Okay. Now, sir, with that said, nasa kabilang linya din actually ngayon yung mismong kausap natin na isa sa mga tauhan ng agency na ito. Sir, what would you recommend given na the people are not given what's due of them? Ibig sabihin, parang binibigyan na lang sila kung ano man kakayanin ng kumpanya. Parang sabi nga ng isa sa mga tauhan ay, I will give the best. Kung anong kaya namin, the best na ibigay. So, hindi po yung ayon dun sa ating batas na nakalagay. Parang ganun na lang po. Sir, ano pong gagawin or ano pong masasabi ng ating dole dun sa kabilang panig? Yes, sir. No, kamukha din po ng binanggit nyo kanina. Give to them what is due to them. No.
kung binigay po ng ating empleyado yung 100% po ng kanilang trabaho doon sa ginampanan nilang, doon sa tinrabaho nilang araw, it is but fair din naman po na bigay din yung sahod sa karampatang araw din po na tinrabaho nila. Na nakasaad naman din po sa batas yan. Okay. So hindi po natin pwedeng pagbasehan na kung ano lang yung kaya, yun lang ang kayang ibigay. Hindi po ganun nagpa-function ng ating mga batas, lalo na sa labor code patungkol sa ating mga manggagawa. Tama. So kung anong nakasaad sa batas, sabi nga ng ano natin, ng rules natin, no, pwede kang mas lumaki pa sa standard, or kung ang kaya mo lang ay standard, ang wag lang gagawin, mas bumaba ka pa kung ano yung sa mga kung ano yung mga standards na nakatakda sa batas. Yun lang po ang pinagbabawal lang naman sa atin. So kung sakali man po, ibigay lang dapat kung anong dapat na ibigay na nakasaad din po sa batas din naman natin. Okay, balikan lang natin itong si Ma'am Grazelda. Ma'am Grazelda, nandiyan ka ba? Ma'am Griselda, narinig mo ba ako? Ano po? Ano pong masasagot ninyo dun sa nasabi ng aming abogado at nitong mismong DOLE na kausap namin ngayon, Department of Labor and Employment? May bibigay naman po yan, sir. Siyempre po, depende po doon sa naarawan ko niya. Dinedepende saan? Sa naarawan ko nila kung doon po sa days po nila na pinag-duty-an ko niya. Ma'am, yung pinag-uusapan po kayo po mismo kanina ang aminado that you're only giving your best and umamin din kayo kanina na below minimum ang binibigay ninyo. So bakit po magdedepende bigla dun sa kanilang ginu-duty? Wala namang problema, ma'am. Ang tanong, ano ba ang rate na kinocompute ninyo dun sa duty or araw nila ng duty dun sa computation ng overall pay na ibibigay nyo sa kanila? Kasi kung may problema dyan, ma'am, then ibig sabihin you're already violating ang ating labor code. Ayaw doon sa DOLE, mahaba-haba ang kanyang naging statement kanina kasi mukhang marami kayong problema dito, ma'am. Kasi kung ganyan, ma'am, we'll subject you to the investigation ng DOLE na imbestigahan kayo. Then lalapit din kami dito sa BPLO para imbestigahan din yung ahensya ninyo. Kasi mukhang kawawa yung mga tao na pupasok sa inyo. Porkit nasa probinsya lang kayo, kawawa na talaga yung trato sa mga tao. Anong masasagot natin, ma'am? Hindi naman natin sila kinakawawa, sir. Paano hindi kinakawawa, ma'am? Below minimum ang bigay. Walang benepisyo. Ang dami-dami nyo, ma'am, sinabi kanina. 13th month, subject if pasado sila dun sa investigasyon or what, hindi lahat nabibigyan. Anong ibig sabihin mo, ma'am, hindi sila kawawa? Hindi naman po sila kawawa, sir. Paano hindi kawawa? Sige, sampulan mo ako. Paano hindi kawawa? Naibibigay naman po yung sahod nila Naibibigay nga ang sahod. Magkano ang sahod? Below minimum nga ang sahod, ma'am. Hindi sahod tawag doon. Parang abuloy na lang bigay doon. Parang, sige, yan na lang. Parang ganun, ma'am, yung dating Paano hindi, ma'am? Kasi nakikinig ngayon yung mismong Department of Labor and Employment. Ma'am, tandaan mo, meron silang power na mag-inspect, mag-imbestiga. Kung sakaling they don't see you fit, yung inyong kumpanya na maghawak ng ating mga laborers or manggagawa, may karapatan sila ipasara kayo. So ma'am, ang sa akin, sasabihin ko na lang, ayusin mo yung mga tao mo, paiimbestigan ko ngayon sa DOLE, they would be the ones to call you and summon you, mag-usap kayo, kasi kung hindi ma-solve to, then it's best na wag na kayo tumanggap ng mga laborers, wag na kayo tumanggap ng kontrata, kasi at the end of the day, kumikita kayo pero ang kawawa ang inyong mga laborers, yung mga manggagawang mga security guard. Di po ba? Hello, Ma'am Griselda. Ano po, sir? Narinig niyo ba ako o may iba kayong ginagawa? Mukhang hindi niyo ata binibigyan ng halaga itong mga security guard ninyo na nagtatrabaho na maayos. Nagsasabi po kasi nawawala po, kaya hindi ko po kayo maintindihan minsan. Kaya kanina may kausap po ako kaso maingay. Okay, ma'am, yung aking sinasabi ngayon, no, wala akong kiber kung hindi mo ko marinig na maayos. Ang sa akin is may pagkakamali na ginawa ang inyong kumpanya. Hindi tama ang pagtrato doon sa mga tao, so dapat ayusin ninyo. Kasi kung hindi, then wag na kayo magpatakbo ng negosyo kung tawag dito, parang yung mga tao magmamakaawa lang para makuha yung dapat nila makuha na pinagtrabahuan nilang pera dyan sa mismong kumpanya. Kasi ma'am, tandaan, ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay isang pribilehiyo na binibigyan ng permit or permiso ng itong ating local na pamahalan, aka yung munisipyo or city, depende sa kung saan ka.
Now, kung hindi natin na bigay yung dapat na ibigay sa mga tao, then you're already violating yun sa business ethics, code of ethics, sa pagpapatakbo ng isang negosyo, then you're already violating yung tinatawag natin na privilege na binibigay sa iyo. Niyo po ba? Opo, ano ko po siya sa company, sa agency po. Balita ko daw, ma'am, ikaw din yung asawa na may-ari. Hindi po kami yung may-ari, sir. Asawa po ako, opo. Okay, so ikaw yung asawa na may-ari. Sino po? Sino ang may-ari? Asawa mo? Hindi po, sir. Bali siya po yung CEO. Asawa ko po siya, sir. CEO. Ikaw nagbanggit, ma'am, CEO. So banggitin mo dyan sa CEO mong asawa, no, na ayusin nyo tong problema, kasi kung hindi, baka mapasarap ang inyong kumpanya dahil sa hindi nyo pagtututok dito sa mga tao. Kasi ma'am, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron kayong mga inagrabyado na mga tao na kawawa itong mga security guard. Now, kung hindi nyo susundin ang dapat ayon dun sa ating batas, matitikman nyo ang sakit na dapat ninyong matikman dyan sa inyong pagpapatakbo ng negosyo. Kung aabot sa punto magsasara yan, then so be it. Kasi kung kesa naman tuloy-tuloy yung agrabyado nitong mga tao nagtatrabaho lamang, they just want a fair pay for their family, mukhang hindi pa nila nakukuha yun. So sa akin, ma'am, mag-iiwan na lang ako ng mensahe, gawan nyo ng paraan, and expect pagpapatawag ng dole, and pag-iimbestiga ng ating BPLO. Okay, ma'am? Opo, sir. Opo. Okay, ayusin nyo, ma'am, itong mga tao, kasi kung wala kang mabibigay na solusyon ngayong araw, talagang mag-iimbestiga yan. Ngayon, wala ka talaga mabibigay na solusyon ngayong araw. Huling hirit na lang. So, kakausapin po namin yung mga empleyado natin. Bakit empleyado? Kausapin mo yung may-ari. Bakit yung empleyado yung kakausapin mo? Kausapin mo yung may-ari muna, anong magagawa sa problema, then kausapin nyo yung tao, kaysa kakausapin nyo yung empleyado, wala pa kayong solusyon, di po ba? Opo, sir. Sinabi ko na po kanina na... Hindi, ma'am, sabihin mo ngayon. Nag-usap tayo ulit. Sabihin mo ngayon. Opo, sir. Okay, ma'am. Alright. With that said, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Griselda Lucero. Alright, kausapin natin yun itong Administrative Officer ng BPLO Castillejos, Zambales. Magandang umaga po sa inyo, Randy Enriquez. Okay, sandali lang sir, i-loudspeaker ko lang. Alright, sir, magandang umaga po muli. Magandang araw po sa lahat po ng tagapanood at tagapakinig ng programang Bitag. Alright. Sir, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon sa IBC TV 13. Sir, I think narinig nyo naman ang aming diskusyon. Itong mismong finance staff ng kumpanya na asawa daw ng CEO na may-ari. And nakakabahala lang sir yung ganitong klaseng estilo na mukhang hindi binibigyan ng importansya or urgency itong mga dapat ibigay dito sa mga tao. Kasi sa akin sir, kung magkukuha ka ng mga tao, below minimum ko magpasahod, paano mamumuhay na maayos? So, mababaon sa utang habang sila okay lang, tapos itong mga tao nila, parang nagkakaproblema, di po ba sir? So ano pong magagawa ng ating BPLO? Kasi from the information beforehand, sa alam ko ay meron po silang permit, tama po ba? Tama po sir, meron naman po silang permit itong VML Security Agency na ang address ko is Phase 3, Block 73, Lot 10, Okay. Anjin Village, Nagbunga, Castillejos. Ito po ay nakarehistro sa pag-aari po ni Diane May Daspo Padua. Okay. Meron naman po. However, I'm waiting for her PNP Sosya. Okay. Opo, iniintay ko po kasi yun. Kasi po, last year po, sinabi po nila na kailangan, ito supporting documents po kasi yung mayor's permit sa pag-a-apply ng Sosya. Okay. So, iniintay ko po yun. Ito pong darating na renewal. Okay. Pag hindi So, po sir, sila wala ba silang makapagwan- SOSYA accreditation pero may permit na? Parang temporary? Kasi po sir, requirements po kasi na pagkuha daw ng SOSYA is yung mayor's permit. Ganun? Iniintay ko po yun. Opo, iniintay ko po yung kanilang SOSYA sa akin. Di ba dapat sir, baliktad SOSYA muna bago permit? Kaya requirements daw po under PNP. Okay, sir, ganito no, Sir Randy. Check ko lang po. Yeah, I think kailangan nyo mag-imbestiga dito kasi baka mamaya kayo ay niloloko din itong mismong kumpanya. Baka mamaya wala silang accreditation ng SOSYA. Sa akin, sir, merong tinatawag na being given a business permit is a privilege. Now, kung hindi nila kaya gampanan yung responsibilidad at obligasyon bilang isang negosyante,
then I think yung kanilang permit should be questioned and put under investigation also as well. Kasi, sir, ang dami mga problema dito. Hindi lang naman to simpleng minimum, below minimum lang ang bigay. As in, talagang narinig niyo yung kanilang statement kanina na they're not really giving a sense of urgency. Mukhang hindi na, ay sige sir, ayusin namin kaagad. Wala man lang ganun. Eh sir, kasi ganito eh. Eh sir, kasi ganyan eh. Eh parang wala na kami magagawa para sa mga tao namin. Eh di ba sir, bilang isang negosyante or boss or may-ari ng kumpanya, number one, ipaglalaban mo palagi ang inyong mga tao dahil number one, labor always goes first. Na mandatory yan. Hindi po pwede ibaliwala lang ang mga bayad sa mga yan. Di po ba sir? Opo sir, totoo po yan sir, totoo po yan. We will look into it sir, sa mga bagay na yan. Okay, so sir, siguro ganito, do your investigation regarding this social issue and then also investigate regarding dito sa labor issue. Nasa kabilang linya naman din yung DOLE para inspeksyonin at tignan talaga. Kasi baka bilang mamaya may iba pa silang nilalabag na hindi natin alam. Di po ba sir? Yes sir, opo. Pupuntahan ko po immediately sir. After this conversation, probably by tomorrow, we'll look into it sir. Alright. Immediately sir. Alright. So with that said sir, Randy Enriquez, kami magpapasalamat dyan sa inyong lugar sa Zambales. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo. Alright. Salamat po. Thank you. Okay, balikan lang natin si Dole, si Sir Paulo. Sir Paulo, nandiyan pa kayo sa kabilang linya? Yes, sir. Yes, sir. Sir Paulo, ganito no. So siguro maybe we can schedule a possible inspection para dyan sa kumpanya. Kasi narinig nyo naman ang sagot kanina. Walang mabibigay na solusyon. Kesyo ganito, kesyo ganyan, rason ganito, rason ganyan. Nangangatwiran na tama pa rin ang ginagawa nila. So I think sir, there should be an inspection kasi baka mamaya hindi lang itong 5 guardian lumapit sa amin ang may problema. Baka bilang mamaya marami or halos lahat ang may problema. Actually, Sir Carl po, no, yesterday, nung kinontak po kami ng ating, ng isa sa mga staff po ng inyong program, no? Okay. Ni-refer po yung case kay Regional Director, no? And the Regional Director immediately po requested for the order for inspection. Tama. So, anytime this week po, may inspect po yung security agency involved together with po yung mga principal kung saan po naka-deploy. Okay. Yung mga security guards po natin, no? To check kung merong violation with respect po sa mga labor standards natin. Okay. At sa occupational safety and health standards po natin, no? Okay. And once may makita ho ng mga violations, then magbibigay po ng sanction accordingly ho ang ating regional director pertaining to that po. Okay. So with that said, Sir Paulo, no, ang sa akin lang naman din ay makuha ng mga tao ang dapat nila makuha with the help ng ating Department of Labor and Employment. So siguro Sir Paulo, no, ako naman din magpapasalamat dito on behalf dito sa ating programa ngayon sa inyong magiging tulong para dito sa mga security guard para makuha ang kanilang dapat na mga bayad na makuha also as well sa tagal-tagal ng panahon na nagtatrabaho sila. So with that said, Sir Paulo, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much din, sir. Thank you very much po sa lahat. Alright, thank you. So, Attorney Batas, nandiyan pa kayo sa kabilang linya? Opo, Ginoong Carl Tulfo, opo. At bilang panghuli po mula sa aming mga abogado, ang amin pong may papalukala din pagka po ganyan ang sitwasyon, para lang po makatulong kagad ang bitag, help desk, bitag mo. May kikilos din po kami para makapagpadala po tayo kagad ng sulat. I-attach na lang natin yung mga salaysay ng mga nagpunta rito sa bitag. Tama. Yung mga complainants natin. At kami na po ang bahala magpadala sa mga kaukulang ahensya para makakilos po sila formally dahil mayroon pong sulat ang bitag help desk para po sa mga kababayan nating inaabuso. Ginoong Carl Tulfo. Alright, with that said, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Magandang araw pong muli, Ginoong Carl Tulfo. Alright. So ngayon, kayo mga nagrereklamo mga guardian, nandiyan pa kayo? Yes po. Sir, ganito no, asahan ninyo na magkakaroon ng aksyon ng ating DOLE at BPLO. Hindi kami titigil hanggang sa makuha ninyo ang dapat ninyo makuha. Alright? So sa akin lang dito, kailangan nila sumunod doon sa mismong patakaran at batas natin na mandato na bayaran na ng tama ang mga tao. Alright mga sir? Salamat. Alright. Salamat po. Alright, mga sir, makikibalita din ako sa inyo sa mga susunod na aksyon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Alright. So mga boss, dyan na tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyon na dito sa mas pinalakas at pinalawak na helpdesk. Ipabitag mo.
This program is brought to you by PCSO, hindi umuurong sa pagtulong.